us ears to hear and eyes to see. Help us in our doubt and unbelief. Give us ears to hear and eyes to see. Help us in our doubt and unbelief. Where else can we go? Where else can we go? You have the words of life, the words of life. Oh, make your glory known, make your glory known through all your words of life, your words of life, through all your words of life, your words of life. When my heart was cold and lifeless, and I wandered in my blindness, you pursued me. And before the world was breathing, you had chosen to redeem me, for you loved me. Lord, you love me, and I know you are working. You are working all things for your glory and my good. Lord, you will accomplish everything you promised. All things for your glory and my good. Though the enemy is mighty and 1,000 fall beside me, you defend me. When the wilderness seems endless and I feel the weight of darkness, you are with me. You are with me. I know you are working. You are working all things for your glory and my good. Lord, you will accomplish everything you promised. All things for your glory and my good. Oh, Lord, you will accomplish all things for my good. Hello po. Yan. Good morning po, Jermec family. Thank you po. Happy Lord's Day po. Ayan, nakakagalak pong makita ang mga mukha ng bawat isa. Isang linggo na naman po ang nagdaan at tayo po ay magsasama-sama po ulit ngayong umaga upang sama-samang papurihan at dakilain ng ating Diyos. Pangalawang quarter na po tayo ng taon. Napakabilis po, no? Isang linggo na yung nakaraan. Simula nung family camp natin. Ramdam niyo na po ba yung init? Feel the heat daw nga po sabi nila. Sobrang init na po sa labas. Pinagpapawisan nga po yung kamay ko. Siguro sa kaba.
Sa kaba na lang din po siguro. Ayan, so sana po ngayong umaga, bukod sa init na nararamdaman natin, paglabas natin ng ating bahay-sambahan, nawa po dito sa loob, maramdaman po natin yung init ng pagsamba sa ating Panginoon at Diyos na buhay. Inaaniyahan ko po ang lahat na tumayo. Sama-sama po tayo manalangin. Lord God, we praise you. We exalt you, Panginoon. We worship you. You are a loving God, a just God, a gracious God, a merciful God, a God that never changes, and our solid rock. Lord, we thank you. We praise you, Panginoon, for giving us another chance, another opportunity, Lord God, to be here in this sanctuary with our brothers and sisters. Lord God, we praise you. We thank you, Panginoon, for your sustaining grace, for your sustaining mercy, Panginoon, that kept us through the previous week. Thank you, Lord, for everything that you've done for us. We praise you, Lord God. Lord, we ask for forgiveness for the things that we said, for the things that we thought of, for the things that we felt, Panginoon, na hindi tama. Continue to change us, Father. Lord God, we praise you. We thank you, Panginoon. And today, Lord, we pray, Panginoon, na i-bless niyo po, Lord God, yung mga gaganap, yung mga magmiministeryo ngayong umaga na ito. Lord, we pray that you clear our minds, Panginoon. That you take our minds off on the things that we can't control. May you purify our hearts, Panginoon. Reignite our hearts, O Lord. And let us surrender completely, totally to you, Panginoon. Lord, allow us to sing your praises with all our hearts. Lord, as we listen to your message, allow it to saturate our hearts, Panginoon, to penetrate our lives, Panginoon. And may we stand on it, O Lord. Lord God, we thank you, we praise you, O Lord. We pray, O God, na makita ka po sa aming mga buhay, marinig ka po sa aming mga buhay, maramdaman ka po sa aming mga buhay ng mga taong makakasama namin, Panginoon. Mula Monday hanggang Saturday, hanggang Sunday, Panginoon. May we love, may we give, may we serve, Lord, like you did. Thank you po. Salamat, Lord. We exalt you, we worship you, we praise you, Lord God. And all this we pray, O Lord, with humility, with gratitude. In the mightiest name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Sige po, maaari muna po tayong makaupo. Para po sa ating call to worship, ay let me share this verse po sa inyo na matatagpuan po sa Awit 62 verses 7 to 8. Ang sabi po dito, ang kaligtasan ko't aking karangalan ay buhat sa Diyos, nasa Kanya lamang. Siya'y malakas kong tagapagsanggalang, matibay na buog na aking kanlungan. Mga kababayan, sa lahat ng oras magtiwala sa Diyos, sa Kanya ilagak ang inyong pasaning ngayoy dinaranas. Siya ang kublihang may dulot na lunas. Dito po sa verses po na binasa natin, pinapaalala po sa atin na ang ating kaligtasan
at karangalan ay sa ating Diyos lamang nagmumula. Siya po ang ating matibay na muog. Hindi po ito gumagalaw, hindi nagbabago, at hindi po tayo kailanman iiwan. Minsan po sa dami po ng mga parang pinanghahawakan po natin, pinanghahawakan natin yung ating mga sarili, nananangan tayo sa sarili natin, sa ibang tao, sa sarili nating lakas o sa sitwasyon, ay nakakalimutan po natin na dapat ang unang-una po nating pagkatiwalaan sa lahat ng sitwasyon o pagsubok na nararanasan natin ay ang ating Panginoon. Hindi lamang po tayo magtiwala sa Kanya sa panahon na tayo ay nakakaranas ng mga blessing, ngunit mas tayo ay magtiwala sa Kanya sa panahon na tayo ay nagdaranas ng mga pagsubok po natin sa buhay. At sa atin pong pagsamba sa umaga pong ito, ay atin nga pong sama-samang ipagkatiwala ang ating buhay sa ating Panginoon. So kaya maaari po ba tayong tumayo para po sa ating pagsamba sa Kanya, sa ating pag-awit, pagdakila, pagpupuri sa ating Diyos na buhay, sa ating Diyos na kailanman ay hindi nagbabago, sa ating Diyos na kailanman ay hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan. Sama-sama po tayong umawit, sumamba, at dakilain ang ating Diyos. Hallelujah! Siyang sandigan ko, at siyang kublihan ko, O Diyos magpagkailanman. Ikaw ang kalakasan, ikaw ang kalakasan sa oras ng kahinaan, O Diyos magpagkailanman. Ikaw ang siyang sandigan ko, at siyang kublihan ko, O Diyos magpagkailanman. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mong walang hanggan, sapat na iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Ikaw ang kalakasan, ikaw ang kalakasan sa oras ng kahinaan, O Diyos magpagkailanman. Ikaw ang siyang sandigan ko, at siyang kublihan ko, O Diyos magpagkailanman. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mong walang hanggan, sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Minsan pa nga po, sabihin natin sa ating Panginoon, Ikaw, Panginoon, ang aking kalakasan. Hallelujah! Ikaw ang kalakasan sa oras ng kahinaan, O Diyos magpagkailanman. Ikaw ang siyang sandigan ko, at siyang kublihan ko, O Diyos magpagkailanman. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mong walang hanggan, sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mong walang hanggan, sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mong walang hanggan, sapat ang iyong biyaya
nga po tayong magpuri at sumamba sa ating Panginoon. Hayaan po ninyo na i-share ko po ang verse na to sa inyo. Matatagpuan po sa Awit 46:1. Ang sabi po dito, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, isang handang saklolo sa oras ng kagimitan. Sa panahon po natin ngayon, marami po tayong nararanasang mga pagsubok sa buhay. Hindi lamang naman po tayo nakakaranas, lahat po tayo sa ating pong sa gasolina, sa pagkain, even po spiritual warfare po. Nakakaranas din po tayo ng mga pagsubok. Pero sa gitna po nito, ng mga bagay na nararanasan natin ngayon, may isa lamang po na dapat tayong pagkatiwalaan. Ang ating Diyos na banal, ang ating Diyos na tumutupad ng kanyang mga pangako sa atin. Ang ating Diyos na kailanman hindi po tayo iiwan. Maaaring sa pagkakataon ngayon, nagtatanong pa tayo ng bakit sa lahat ng mga nararanasan natin. Pero tandaan po natin na may rason ito. At ang Panginoon lamang ang dapat nating pagkatiwalaan. Kaya sa mga panahon ng suliranin, sa panahon ng pagsubok, patuloy pa rin tayong lumapit sa Panginoon. Patuloy pa rin tayong umawit, magpuri sa Kanya. Mas lalo nating kilalanin ang presensya niya, kung sino siya sa buhay natin. Kaya sa umaga pong ito, bigay po natin ang ating mga puso. Yung aawitin nga po natin, maging dalangin po ng bawat isa sa atin. Sa gitna ng mga pagsubok, patuloy tayong magpupuri, patuloy tayong maawit sa Kanya. Patuloy nating dadakilain ang Kanyang pangalan. Sama-sama po tayong umawit sa ating Panginoon. Sitwasyon at suliranin, ang iyong dakilang ngalan. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Mabuti ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan ay hanggang sa kalangitan. Ang biyaya mo ang siyang kailangan ko. Kailanman hindi ako iiwan. Higit sa sitwasyon at suliranin, ang iyong dakilang ngalan. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot
sa'yo ang papuri at pasasalamat. Minsan pa po pang ikaw ay mabuti. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. Sa'yo ang papuri at pasasalamat. Opo, Panginoon, napakabuti niyo po sa bawat isa sa amin. Ikaw ay tapat, Panginoon. Mula noon, ngayon at magpakailanman, Panginoon. Alam namin, mararanasan namin ang katapatan mo, ang kabutihan mo sa bawat isa. Sa lahat ng mga suliranin, sa lahat ng bagyo na aming nararanasan, ay nariyan ka, Panginoon. Hindi mo kami iniiwan, Panginoon. Bagkus, Panginoon, ikaw ang patuloy na nagpapala sa bawat isa. Ibinibigay mo, Panginoon, ang lahat ng aming mga pangangailangan. Hindi mo kami, Panginoon, pinagkukulang sa kahit ano pa man, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil sa pag-ibig mong wagas sa bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, sa paghawak mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa mga pagsubok. Pagkat dito, Panginoon, nararanasan namin ang tunay mong lakas. Ang lakas, Panginoon, na nagkagaling sa inyo lamang. Kaya, Panginoon, maraming salamat po sa inyo. Panginoon, maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon, at pinapasalamatan sa umagang ito po. Ito ang aming dalangin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, at amen. Hallelujah. Bigyan po natin ng isang malakas na palakpakan, Panginoon. Hallelujah. Minsan palakpakan natin ang ating mabuting Diyos, ang ating tapat na Diyos. Hallelujah, pinupuri ka namin, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po. Panginoon, maraming salamat po sa magandang umagang ito at sa aming pong pagdulog sa inyong banal na harapan, Panginoon. Masumpungan niyo po sa amin ng isang pusong mapagpakumbaba, Panginoon. At ang isang puso na hinahanap ay ikaw lamang, aming Ama. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Tinatawagan po natin ang ating mga kapatid po na meron pong tayong kahilingan at magpapasalamat at ating mga kids. We will pray for you this morning at idulog po natin sa Diyos na meron pong pasalamat at pagpupuri ang lahat ng mga dala-dala po nating puso po na punong-puno po ng pagpupuri at pagkilala sa katapatan po ng ating Panginoon. Sige, mga kids natin, tinatawagan natin dito sa aking kaliwa upang kayo ay maipanalangin. Yan. Panginoon, sama-sama kaming lumalapit sa iyong banal na harapan. Pinupuri ka namin, Panginoon, dahil katulad ng aming inawit, Panginoon, sa kabila ng napakarami po naming nararanasan, ikaw ay nanatiling mabuti at tapat sa buhay po naming lahat, aming Diyos. Kaya po, ang aming pong pagdulog na ito, una ay pagkilala sa lahat ng iyong ginawa sa buhay po namin, sa lahat ng pagtugon sa dalangin, Panginoon. At salamat, Panginoon, dahil ikaw ang aming Ama sa langit na siyang kumakalinga sa amin sa lahat ng panahon. Kasama rin po ng aming pagdulog na ito ay paglapit, Panginoon, O Diyos, sa kalayaan din po namin makahingi, Panginoon, sa iyo bilang aming Ama, bilang aming Tatay, Panginoon. Maraming salamat sa kalayaan ito. At amin pong dinudulog sa inyo na may pananampalataya, aming Diyos, ang mga dalangin ito, Panginoon. Sinasamo namin ito sa iyo, binibigay namin sa iyo. Pagpalain niyo po ang aming bansa, ang daigdig na ito, Panginoon, ang aming bayan, ang iglesyang ito, ang paaralan, Panginoon, ng Iron God Buka, Panginoon. Lahat ng ito, ibatid mo, ang lahat ng krisis, lahat ng pangailangan ay alam mo, Panginoon. At ang bawat pamilya na represented, Lord God, ng bawat isang ngayong oras na ito, Panginoon. Hindi man po sila nakatayo sa harapan, pero alam ko po, may kani-kaniya po kaming mga dalangin sa iyo, Panginoon. Panginoon, katagpuin niyo po kaming lahat, Panginoon, sa aming mga panalangin, Panginoon. Maraming salamat po. At sa pagkapatong po ng kamay ng iyong mga lingkod, Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat isa po sa amin. Sa ngalan po ng aming Panginoon Jesus.
Walang hanggang pagpapasalamat at pagpupuri ang aming pong alay sa iyo, aming Ama. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen, amen, and amen. God bless you po. Palakpakan natin ang ating mabuting Diyos. God bless you. Happy Lord's Day po! Good morning! Yan, at maging sa mga nasa online po natin, magandang umaga, and you can share our live stream po no, para mas marami po ang maabot po ng pagsambang ito. At kung meron man po tayong first timer today, good morning po and welcome to IRM Gatbuka. Yan. Tayo po ay nasa series po natin na Refined Faith. At isa po sa dalangin po natin sa Diyos sa buwan na ito, sa pag-aaral po natin ng mga talataan at sumakto naman po talaga sa kinakaharap po ng ating krisis sa daigdig na ito, tayo po ay hindi po matitinag sapagkat ang Diyos po natin katulad ng inawit natin ay tapat at mabuti. Amen po ba? Yan. Magsisimula po ako sa isang tanong. Yan. Kamusta na po ba kayo ngayon? Ano po ba ang bagay na kinakatakot nyo po ngayon? Not yesterday, not tomorrow, pero yung mismong sa araw na ito, ano ang tumatakbo sa isip ninyo na part of this day ay medyo nagkakaroon ka ng takot, pangamba, overthinking, ikaw ay na-anxious, yan. Di ko alam kung ano ang laman ng isip nyo kasi di ko po kayang basahin ng inyong mga isip. Pero ano po ang kinakatakot po natin sa mga oras na ito? Siyempre, para po sa ilan, merong mga takot po sa kabiguan, takot tayong mag-fail. Takot din po tayo sa mga bagay na hindi po natin alam. Hindi rin po natin alam yung mga mangyari sa susunod. Diba? May mga tinatawag tayong mga aksidente, mga hindi inaasahan, sa kalsada, yung naglalakad lang. Diba yung isang araw ng Friday, merong isang babae po na nabagsakan doon sa isang construction building po. No? So naglalakad lang siya, uwi na lang po siya na bangkay na po, di ba? May mga bagay na hindi tayo inaasahan na nangyari. May mga takot mamaya about the family, yung kalusugan po natin, kinabukasan, what will happen tomorrow, at ang bagay po na hindi mo pa nasasabi sa asawa mo, anak mo, kaibigan mo, marahil nagdudulot po sa iyo ng takot. Alam niyo po, ang mga takot po sa buhay po natin ay may paraan din po sa pagpasok sa mga matatahimik na tagpo ng buhay po natin. And sometimes, sa kagalagitnaan po ng gabi, bigla nilang may mapasok sa isip natin yung salitang, what if? Paano kaya kung hindi ano? Paano kaya kung hindi matuloy? Paano kaya kung mangyari sa akin ito? And ngayon, sa sobrang pag-iisip natin na nag-create ng fears, di ba? Tayo pag nakaramdam ng sakit ng ulo, ginugoogle nyo na, chinachat GPT nyo na, pag nagkaroon ka na ng bukol ng konti, parang ano kaya ito, tumor na kaya ito, di ba? So binibigyan tayo ng matinding pag-aalala ng mundong ito. And let's admit the reality, ito pa talaga yung nangyari sa atin. Sometimes, may mga bumubulong sa ating mga kaisipan, hindi ka naman magtatagumpay hindi mo kaya yan, kulang ka. So marami pong factors sa daily living po natin nag-create ng mga takot sa buhay po natin. At bilang Kristiyano po, nararamdaman or naranasan po natin ang salitang takot. Pero tingnan po natin ang truth na ito na hindi kailanman layunin ng Diyos na ang takot ang mag-control sa iyong buhay. Tama po? Ang Diyos po dapat ang alam nating may control sa lahat ng bagay at hindi po ang takot, ang pag-alala, ang maging dahilan para ma-paralyze po tayo. Sabagat sa maraming pangako ng Diyos, sa mga talataang huwag kang matakot, ito ay nagbibigay po ng reminder po sa atin, just like po sa 2 Timoteo chapter 1 verse 7, binigyan po tayo ng Diyos ng spirito ng hindi po pagkatakot, ngunit ng kapangyarihan po ng pag-ibig at ng self-control. So ito po yung binibigay po sa atin na power ng Holy Spirit, not of fear, but the power that comes from Him. So, ang takot po na naranasan natin negatively hindi po galing sa Diyos because fear or fears ng mga tao po, it causes us para ma-paralyze po tayong lahat. Kaya lang, ang tanong dito, bakit minsan ina-allow natin ng mga takot na ito ang mag-lead po sa atin for today, for tomorrow, for next week? Ngayon po, sa isang kwento po sa Biblia, pag-uusapan po natin, ang title po natin ngayong umaga ay Faith over Fear.
pananampalataya kaysa takot, or ang pagpili na manalig sa Diyos kaysa tayo ay matakot. Alam natin, ang mga nangyayari sa paligid natin na hindi po sa isang snap ay mawawala. Okay? Ang sakit, nakakaranas tayo na gumagaling yan, nawawala yung pain, pero it exists. Talagang may karamdaman, may mga kaguluhan, may giyera, may taggutom. Diba, for some drivers this week, medyo masaya dahil mayroong 5 peso na rollback. Kahit na parang tingin natin maliit lang, pero salamat sa Diyos dahil may maliit. Pero ang laki pa rin ng problema ng ating lipunan sa ngayon. Marami pong takot ang ibinibigay ng daigdig na ito sa buhay ng hindi lang po sa mga Kristiyano, pero sa mga ordinaryong mamamayan ng daigdig na ito na nakaranas po ng iba't ibang mga takot. Pero tandaan po natin, sa pag-aaral po natin, sa pagbubulay-bulay po natin, sa passage ngayong umaga, ang Diyos po ay mas dakila o mas higit kaysa anumang kinakaharap po natin. Tomorrow is uncertain. We can plan today, but tomorrow, we'll never know what will happen tomorrow. Marami tayong mga pinlano ngayon, napakadetalyado pa, pero may mga pagkakataong naranasan ninyo, hindi natuloy ang mga pinlano ngayon, dahil sa mga biglaang pangyayari, may mga sinugod sa ospital, may mga hindi na kayang tumayo dahil sobrang sakit ng ulo, it causes din na maapektuhan din yung ating pamumuhay ngayon dahil sa expectations natin. Ito dapat mangyari ngayon dapat nandito na kami ngayon So, sa lahat ng ito, tingnan po natin na mas higit at mas malaki ang ating Panginoon. At ang aking pong panalangin po pagkatapos po ng mensaheng ito ay simple lamang. Ang ating maging dalangin lahat, na ikaw at ako ay lalabas po na hindi po kontrolado ng takot o ng mga pangamba sa buhay po natin. Ngunit higit nating makita po ang kapangyarihan ng Diyos at kung tayong lahat ay meron pong tunay na pananalig sa ating Diyos, meron po tayong confidence or kumpiyansa po sa iisa na may hawak ng kinabukasan po natin. Mga kapatid, sa Matthew chapter 14, 22 to 33, dito po natin kukunin ang ating pag-aaral. Ngunit tingnan po natin ang setting po ng ating pag-aaral sa Matthew 14:24. Samantala, ang bangka ay nasa laot na, ngunit sinasalpok na ito ng mga alon dahil pasalungat ito sa hangin. So ang context po na ito, mga alagad po ay kasama ng ating Panginoon at sila po ay nanggaling po, bago sila tumawid po sa Sea of Galilee, ay galing po sila sa isang nakapagod na ministeryo. Nasaksihan po nila ang feeding of the 5,000. Minultiply ng ating Diyos ang limitadong resources. Pero hindi naman po ganun lamang involved po yung kanilang physical, yung kanilang katawan, napagod po sila maghanap ng nagpinaghanap sila ng food, tapos pinaupo. Imagine yung libu-libong tao, pauupuin mo, hindi po ganun kadali lang yun na pag sinabi, upo-upo na agad. So, ibig sabihin po, pagod po silang lahat. They were all tired. And then, nang sila po ay pinauna ng ating Panginoon na sumakay ng bangka sapagkat sila ay tatawid sa kabilang dako upang sila ay magpatuloy sa paglingkod, ay meron pong isang pangyayari po na habang sila po ay nasa kalagitnaan, nasa laot, kalagitnaan ng kanilang paglalakbay, ay may matitinding alon. At ang sabi ng Bible, sinasalpok ang kanilang bangkang nilululanan ng alon. Hindi ko po alam kung may ilan ditong katulad ko na may takot din sa dagat, okay? Ako lang po bang may takot sa dagat dito or talagang lahat, ako lang talaga duwag dito at saka makasalanan, di ba? Okay? So, imagine that, pagod ka, tapos tatawid kayo sa bangka na ine-expect mo na makakatawid kayo ng okay. Siyempre, wala naman pong nag-isip na sa pagbibiyahe nila, naku, meron kaming traffic dito, mababangga kami dito, merong na-aksidente dito. Hindi po tayo ganun mag-isip. Ang iniisip natin lagi, maluwalhati tayo makakarating sa pupuntahan po natin. And same is true with the disciples. In their mind, dahil ito yung kanilang next na trip nila at kanilang ministry, ay maayos silang makakatawid. Pero lingid dun sa kanilang iniisip, ang description ng Matthew 14:24, yan, sila ay sinasalpok ng mga alon dahil pasalungat ito sa hangin. At ang Sea of Galilee po,
ay isang lugar na kung saan ang pagbabadya po ng malakas na hangin at pagsalpok ng malaking alon ay badya po ng malakas na bagyo. Okay. Sapagkat dito po sa lugar na ito ay marami pong bagyo ang dumadaan po dito sa Sea of Galilee. So ito po yung settings po natin, pinauna ng ating Panginoong Hesus ang mga alagad at sa kalagitnaan po ng kanilang paglalakbay ay ito po ang sumapit po sa kanila. Okay, ang malakas na alon. Okay. So makikita po natin ang isang makapangyarihang tagpo sa buhay ng isang disciple ng ating Panginoong Hesus kay Pedro, na alam nating si Jesus po ay naglalakad sa ibabaw ng tubig, samantalang si Pedro po ay sumubok ding lumakad papunta sa ating Panginoong Hesus, and later on, siya po ay lumubog. Okay. Ang mga alagad po ay nasa bangka, nasa gitna ng lawa, at sila po ay hinahampas. So try to imagine that scenario habang malakas po ang hampas ng mga alon sa kanilang bangka. May nakita po silang isang papalapit sa kanila, at habang ito ay lumalapit, di ba ang kanilang sigaw ay ito ay multo. Tapos nung kanilang na-recognize na ito yung ating Panginoong Hesus, si Pedro po ay nagsubok na humakbang sa tubig, at for a little time, siya po ay nakalakad sa tubig. At habang siya po ay papalapit sa ating Panginoon, siya po ay lumubog. Naranasan po ba nating paminsan na tayo po ay gumawa ng tama, yung alam mong ito yung kalooban ng Diyos, ito yung tamang gawin, pero parang lalong humihirap ang sitwasyon? Naranasan ba natin na sumusunod naman ako, pastor, kay Lord, sa leader ko? Ginagawa ko yung tama, yung sinasabi ng Bible, pero habang ako ay sumusunod, nare-realize ko, parang may mali, parang nahihirapan ako. Parang hindi ito yung way na dapat, na ito yung inilaan ng Diyos para sa akin. And along the way, we experience yung pagsalpok ng mga alon, malakas na hangin, na naranasan po ng mga disciples. At sa bahaging pong ito ng Gospel of Matthew, from their ministry of feeding of the 5,000, they saw miracle. Naranasan po nila ang isang himala mula sa Diyos. Papaano po na sa limited resources na hindi po kayang isipin ng kanilang mga utak, na ito ay naging sapat at sobra pa. Then ito na namang isang pagkakataong ito ng Diyos ay magbibigay po ng magpapamalas na naman po ng isang matinding encounter with His disciples. Ano po bang gustong ituro ng Diyos, ng Panginoong Hesus sa kanyang mga disipulo, at gayon na rin po sa ating mga mananampalataya? Sa kalagitnaan po ng dilim at takot, doon po dumating ang isang matinding pagsalpok po ng alon. And same is true in our lives. Tahimik tayo, payapa ang ating gabi, payapa ang ating buhay, biglang may darating po na unos sa atin. And we think of na ang buhay Kristiyano ay magiging madali pag sinabing ikaw ay Christian, ikaw ay isang leader, ikaw ay isang member ng simbahan. We think of a life na very smooth. Pero ipinapakita po ng kwentong ito, they were disciples of Jesus Christ. They were part of that ministry, and yet they experienced that encounter of fear of the unknown sa buhay po nila. At again, sa kalagitnaan po ng kanilang pamamahinga at pagod na katawan, doon po nila naranasan ang pagsubok na ito. Let's try to connect that sa buhay po natin. We all experience tiredness in life, but Lord, minsan pagod na ako, tsaka darating ito mga pagsubok na ito. Sa Mateo 14:22-33, ay isang napakamakapangyarihang pagpapakita ng Panginoon ng kanyang kapangyarihan, at kung papaanong pipiliin po natin ang pananampalataya sa Diyos kaysa sa takot sa buhay po natin. Ang main idea po natin for today is this: kapag tayo ay nakatingin sa ating mga takot at problema, manghihina tayo. Subalit kapag tayo ay nakatuon sa ating pananalig kay Kristo, matatagpuan natin ang kapayapaan at tagumpay sa gitna ng pagsubok. Mga tanong na maging gabay po natin ngayong umaga sa ating pag-aaral. Una, ano ba ang mga bagyo? Hindi man po literal na bagyo, pero ano ang mga humahampas sa buhay po natin na kinakaharap po natin ngayong araw na ito? At saan tayo po nakatingin? Tayo ba ay nagme-meditate po sa kabutihan ng Panginoon, or pinag-uusapan natin at gusto nating bigyan ng malaking toon po ang mga takot at problema po na ito? Pangatlo,
Hindi ko na po naisulat dyan. Handa po ba tayong tumugon sa panawagan ng Diyos kahit parang imposible? Meron tayong ganong pagtingin sa Diyos, Pastor, parang ang imposible naman, di ba? Kung si Pedro nga lang, lalakad siya sa ibaba ng tubig, wala naman pong nakagawa ng ganon kundi natin nalaman yung kwento na ito. Pero may mga imposible sa tingin ng tao, pero kung tayo ay titingin sa Diyos, ito ay posible. Wala pong bagay na mahirap sa ating Panginoon. Amen po ba? Una po, sa Mateo 14:22-24, ganito po ang sabi, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo. So ito po ang kanilang scenario right after the feeding of the 5,000. Pagod ka, pero ito yung sinabi ng Bible, agad sila po ay pinasakay sa bangka at ang kanilang pupuntahan po ay sa kabilang ibayo. Hindi po sila mamangka sa Pampang, pero tatawid po sila ng Sea of Galilee. Samantala, pinauwi naman niya ang mga tao. Matapos niyang paalisin ang mga ito, mag-isa siyang umakyat sa bundok upang manalangin. Nag-iisa siyang inabutan doon ng gabi. Samantala, ang bangka ay nasa laot na, ngunit sinasalpok ito ng mga alon dahil pasalungat ito sa hangin. Number 1, our faith is tested through the storm. Alam po ba nilang may paparating po na bagyo? Hindi po. Okay. Pero gusto nating matutunan mula sa mga talatang binasa po natin. Ang ating pananampalataya po ay nasusubok sa mga bagyo ng buhay po natin. Pero tingnan po natin, bago natin tingnan ang reaksyon po ng mga disciples, ano ba ang ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo? Una po, makibabasa natin sa talatang 22-23, makikita po natin ang kahalagahan po ng prayer. Pwede ba nating sabihin ng salitang panalangin? Ang sabi ng verse 23, mag-isa siyang umakyat sa bundok upang manalangin. Pero tingnan nyo ang senaryo, no? Rabbi, teacher po siya, guro ng mga disciples, pero ano ang purpose ng pinauna po niya ang kanyang mga disciples, and yet, ang kanya pala munang gagawin ay mag-isa po siyang umakyat sa bundok para manalangin. Isa po sa habit or lifestyle ng Panginoon, sa ilang mga aklat po sa gospel ay pinakita po yung kanyang solitude time with the Lord. And maybe, he thanked the Lord and surely he thanked his Father. Ama, salamat na kakatapos lang ng isang himala, napakain ng libu-libong tao. At ang kanyang panalangin ito ay magpapakita po ng patuloy na pagtatalagan ng ating Panginoong Jesucristo sa ating Diyos. How prayer is important to us. Well, ang buhay po natin ay lagi po yung may bagyo. Hindi po yung mawawalan. Either signal number 1 nga, 2, habagat. Pero gusto natin tingnan, talagang ang yung mga hamon po at binibigay na test ng Panginoon, it will always be there. Yung moments of fear, moments of pain, moments of uncertainty, and moments of struggle, they will be present every day sa buhay po natin. Of course, yung iba po ay sa magitan ng karamdaman, ng pagkawala sa buhay natin, pressure, financial pressure, broken relationship, or deep personal battles. At sa mga moment po na ito, gustong ipakita ng ating Panginoong Hesus, alam niyang may darating po na storm sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga anak sa pananampalataya, pero kanyang gustong ipakita gaano kahalaga ang pagkakaroon ng personal moment with the Lord. Minodal po sa atin ng ating Panginoon ang isang buhay po na nagmamahal sa Panginoon, na nagtitiwala sa ating Diyos. Apart from the distractions of this world, meron po siyang time na mag-focus po sa kanyang Ama para makipag-communicate or mag-commune sa kanyang Ama. At bilang mga mananampalataya, we should follow the model of the Lord Jesus Christ. When it comes to His relationship with the Father, maging vital po ito sa buhay po natin araw-araw. Sunday school pa lang, tinuturo na po yan eh. But ano po yung mga distractions? Why tayo mga believers na out of focus po tayo sa prayer? Ang dami pong binibigay na method ng mundo. May tinatawag tayo na, kalimutan ko lang yung right term, yung 25 minutes po na concentration, alisin mo lang muna lahat ng distractions mo, magiging productive po yung 25 minutes po na yon, yung focus.
Maraming tinuturo ang mundong ito para makapag-focus po tayo. But can we just follow the simple model na minodel ng ating Panginoong Jesucristo, yung kahalagahan po ng kaugnayan po natin sa ating Ama. That He spent time with His Father every day. And prayer is a sign of our trust in the Lord. Ano ba ang role ng prayer in our decision making? What is the role of prayer in your daily living? What is the role of prayer sa mga fears na na-encounter natin every day? Or baka yung nakakalungkot na last resort na lang ang prayer. Pero yun nga, let's be mindful, no? Kailan ba tayo mas nagiging prayerful? Kapag may exam, may babayaran, may sakit. Why? Kasi immediate na yun eh. Due date na yun eh. So in that situation, napaka-prayerful natin, napaka-dependent natin kay God. Kailangan ba laging may ganong senaryo para maging dependent tayo kay God? Pwedeng siguro sabihin, Lord, para mas lalo maging malapit ka sa akin, bibigyan kita ng maraming mga storms of life. As a sign of our trust in the Lord, also ang Panginoong Yesus sa mga significant events po ng buhay po niya, up until sa cross, prayer po ay dinemonstrate ng ating Panginoong Jesucristo. Because the strength and guidance ng ating Panginoon ay Kanyang pinakita sa atin through His prayers sa ating Diyos Ama. And as Christians, believers, we are called and encouraged to prioritize prayer not just in those challenging times, but every day we are encouraged to pray. Read your Bible and pray every day. We always communicate to God, connect to God every day. Yung darating ka sa punto na hindi kompleto yung araw mo kapag wala kang binilaang panahon sa ating Diyos. Pangalawa po, sa mga talatang ito, bukod sa panalangin ay yung salitang adversity. In our prayer, na tinuro ng Panginoon, lead us not into temptation, give us this day our daily bread. And sometimes, the prayer of a believer, Lord, sana po wala kaming pagsubok ngayon. Lord, sana po ay mawala itong sakit na ito. And we forget sometimes to pray, Lord, sustain me. Thank you for your grace that sustains me para makita ko ang katagumpayan sa mga adversity na to, sa mga pagsubok na ito dumarating sa aking buhay, sa mga kahirapan natin. And please, malaman natin lagi that kapag ako ay nasa panahon ng adversity, it's just part of the journey of a believer. And faith in times of adversity is needed over fear sa buhay po natin. In the Christian life, adversity refers to the trials, hardships, and painful seasons believers go through while following God. Gusto kong bigyan ng emphasis, while following God. Kasi may mga connotation, pagka sumunod, may problema, parang doon aayaw eh. Kasi parang ang ating thinking, it's not part of the journey. Pero sabihin natin, disciple po ng Panginoon, part of their training, part of the shaping ng kanilang faith and characters, they have to face storms. Experience yung nasa lao, tapos malakas po yung hampas ng alon. It is not a sign of God's absence, but often a part of spiritual growth and deeper dependence on Him. Sa Bible po, believers are reminded that trials are expected in life. In this world, you will have many troubles. Sa mga mahihirap po na panahon ng buhay po natin, mas nagiging taos-puso ang panalangin po natin. Siguro mag-agree po kayo sa akin, ano? At mas lumalalim ang pag-asa natin sapagkat nakadepende po tayo sa Diyos. Pero ang nagpapahina po sa atin ay yung kadalasang iniisip natin, kaya ko to, tatawagin natin ang ating mga kaibigan, doon tayo hingi ng tulong. Pero kung tayo po ay magpapakita ng dependency on God, sa pagsunod natin sa Kanya, mas mararanasan po natin ang learning and growth in times of adversity, in times na may kahirapan, sapagkat hindi po ibig sabihin, iniwan tayo ng Diyos. Hindi po ibig sabihin, wala ang Diyos, hindi present ang God. Omnipresent nga po siya. Nandun po ang Diyos, kundi bahagi ito ng plano ng Panginoon sa buhay po natin. So, number one, our faith is tested sa time po ng mga, tayo po na nakaranas po ng mga bagyo ng buhay po natin. Pangalawa po, in Matthew 14:25-27, it says,
Nang madaling araw na sumunod sa kanila si Jesus. So, basically, madilim po yung oras na itong madaling araw, na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinalibutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo! Sigaw nila. Ngunit nagsalita agad si Jesus at sinabi sa kanila, huwag kayong matakot, ako ito. Again, balikan natin yung context, no? Sila po ay galing sa isang paglingkod, pagod po sila. At aminin po natin, may mga pagkakataong pagod ka, nakatulog ka, naalimpungatan ka. Okay? Yung mga nakikita mong bilog lang, akala mo UFO na nandyan, kaya sabi mo may alien sa bahay mo, nagkakaroon ka ng hallucination minsan, o yung mga nakikita mo, it creates figure or shape habang ikaw ay pagod at puyat. Di ba nga sa mga taong gutom, yung simpleng pagkain, nagiging lechon sa kanila. Bakit? May factor po yung pagod sa buhay natin, okay? Pakitingnan nyo nga po yung katabi nyo kung pagod ba yan. Kasi baka po ang tingin nyo sa akin, pagkain na, di ba? So baka iba na po ang tingin nyo sa akin, gusto nyo ng kurutin at totoo po yun, pag pagod tayo, ang dami po nating nagagawang desisyong hindi tama, di ba? So kasi baka sisihin natin, itong mga alagad na to, napakahihina naman agad ng faith, multo tingin kay Christ. So bigyan natin ng konting intindi naman, pagod po sila. Okay, pagod sila, tapos pinasakay ng bangka, tapos konti lang, may bagyo nang dumarating. Kayo naman po ang kanilang nasa sitwasyon, pagod ka na, tapos may high tide pa, di ba? So, di ba, nagpapanik po kayo, di ba? Siguro makaka-relate yung mga sa mga lugar na hina-high tide, di ba? Yung kakatapos mo lang maglinis, eto na naman yung tubig. So, doon na lumalabas yung galit, nainis ka, lahat na lang nakikita mo, ayaw mo makita, umalis ka na dyan, huwag ka nang tumulong. So basically, yung naranasan po ng mga alagad ay similar to that, okay? Dahil sa kanyang kapaguran physically, ang kanilang nasambit na lamang ay multo, di ba? Tayo pag nagugulat, di ko alam kung ano pong sinisigaw ninyo, di ba? Pero yung time na po na yun, talagang nandun na rin po yung mga paniniwala ng mga tao noon sa mga masamang spirito. Pero sa context po na ito, because of their tiredness, ito po ang kanilang naisigaw sa ating Panginoon. Pangalawang point po natin, our faith is tested as we overcome our fears. Alam ng Panginoon, ibibigay ang test na ito. Alam rin ni Lord yung mangyayari dito. Pero ang mga test or hardship na ito sa buhay natin, because we are in Christ, we are overcomers. Una, in our test, in our trials, we should recognize Jesus in the storm. Nandun po si Jesus sa panahon ng mga pagsubok sa buhay po natin. Okay, verse 25, ang sabi po kayo na, nang madaling araw na sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Alam natin, they failed to recognize who is that person, ang ating Panginoon. And we can too sometimes, let's admit, in our panic moment, we forget God. We forget to pray. In our problems, we forget to come to the Lord. Extreme na sobrang prayerful ka, pero minsan extreme naman nakakalimutan mo ang Panginoon. And in that case, Jesus' disciples forgot to notice who that person is. Pero ang command ng Panginoon in that verse, huwag kayong matakot, ako lang to. Ako ito. We should recognize Jesus Christ as His children, giving us His encouragement to us. Ako to, I am with you. And in the Bible, binigyan po tayo ng encouragement ng Bible with so many promises. Do not fear, for I am with you. Faith does not mean the absence of storms. It means the presence of God in the storm. God is present in all season ng buhay po natin. Hindi ibig sabihin po na tayo po ay may pananampalataya sa Diyos, wala na po tayong daranasing mga pagsubok sa buhay po natin. But the promise of God, He will be with us wherever we go. Yan po ang pangako ng Panginoon. Even in sufferings, God is working, God is guiding us, and He sustain us sa lahat ng nararanasan po natin as we obey God. Kasi po, nagsimula po ang story na sila po ay pinauna ng Panginoon. Ginawa po yun ng mga disciple. Sumunod po sila. So ibig sabihin, may factor po yung obedience natin kay God. God is testing our obedience just like Abraham when God tested his obedience to him.
So sa pagsunod po ng mga disciples, gusto lang pong mas bigyang emphasis po ng Panginoon ang kahalagahan po ng pagsunod sa Diyos ay kasama din po ang mga pagtitrain na ito para lalong maging malalim ang ating pananampalataya. At makikita po natin sa mga talatang ito, may reassurance po ang Panginoong Yesus sa mga disciples niya. Ako to, do not be afraid. Ano po yung nire-remind sa atin ng mga talataang ito, no? Katulad nila, na tao din, nakakaranas tayo ng mga takot sa buhay po natin. At yung mga tendencies po natin sa buhay po natin, takot tayo mag-step sa mga hakbang na susunod sa buhay natin kasi nandun po yung pag-control ng fear po sa atin. Pero po yung reassurance ng Panginoon, ng kanilang guro, huwag kayong matakot. Ang presence ni God ay source of courage and peace sa mga mananampalataya. Ganon din naman sa ating mga tao, no, kapag tayo ay may mga problema, minsan ang kailangan natin yung presence ng kaibigan natin or parents natin. And for us, it's enough. We just listen to them sa mga iniiyak nila, problema nila, kasi it gives them comfort, courage na magsalita, na mag-share, at ng peace din na kapag kasama kita, payapa ako. Ganon din ang gustong ipakita ng Panginoon sa atin. In the challenges of life, storms of life, we recognize the presence of God sa buhay po nating lahat. And when we approach the presence of God, every single day ng buhay po natin, again, hindi mawawala yung difficulties, pero may confidence po tayo kasi ang response natin ay i-recognize po ang presensya ng ating Panginoon. So as we overcome fears, let's recognize God's presence and let's be mindful of that assurances of the Bible. Pangatlo, Matthew 14:28-31. Sinabi ni Pedro, Panginoon, kung talagang ikaw nga yan, papuntahin mo nga ako dyan sa kinaroroonan sa ibabaw ng tubig. Sumagot siya, anong sabi ng Panginoon? Halika. Mula sa bangkay lumakad si Pedro. Take note of that action. From the boat represents his safe place, his comfort place, comfort zone. And then sabi niya, Lord, kung talagang, sige nga, kung talagang ikaw yan, palapitin mo nga ako. Pero tingnan niyo po yung action po ni Pedro po dito. Ang sabi ng Bible, nung sinabi sa command ni Christ, halika, come here, mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig. It's very powerful act po dahil po yung pagsunod kay God na nakatingin sa Kanya, may nangyayari po or merong ginagawa ang Panginoon sa atin pong pagsunod. Number 3, our faith is tested beyond our comfort zone. Sometimes on that place of comfort zone, dahil ayaw mo na ng challenges, okay ka na dito, takot tayo mag-try ng mga bagong bagay, ng mga new things. Hindi po normal ang maglakad po sa tubig. Right? Di ba? Pero, sabi ng Bible, sige nga, kung talagang ikaw yan. Di ba? Papuntahin mo ko dyan. Sabi ni Christ, halika. Hindi ko lang kulang segundo, yung moment na yun, nakalakad si Pedro sa tubig. Ibig sabihin, beyond the boat, there's miracles. And beyond our comfort zones of life, may nag-aantay po ng miracle po sa atin as we obey the Lord. So focusing under point number 3, faith is tested in moments of doubt. Kung ikaw nga yan, Lord, sige nga, kung talagang faithful ka, generous ka, sige nga, magbibigay nga ako ngayon ng tapat. Minsan kailangan sa standard natin, to see is to believe. We have to prove muna na totoo talaga. Sa science naman talaga, di ba? Ganyan ang ating tinuro sa atin. Yung may hypothesis pa, may conclusion ka pa. Kasi you have to prove na ito ay tama. Pero sa may taong may pananampalataya, you have to step out of your comfort zone and experience the power of God sa buhay natin. Minsan kasi yun nga parang ang inisip natin, okay naman ako dito sa lugar ko na ito, very comfortable na yung lugar natin. Pero beyond our comfort zone and safe place, awaits miracles from the Lord. Because focusing on our situation instead of God's strength can lead us to doubt. Dito sa inakala mong comfort zone, mangyayari din yan, later on comfort zone na rin yan. Di ba po yung
yung pinaka-pattern po, comfort zone, challenge, tapos paglabas mo, sabi mo na lumabas ka na sa comfort zone. Pero later on, magiging comfort zone din yan. Tapos step out ka na naman, comfort zone na naman din yan. So, instead of focusing on our situation, on our fears, a person with faith focus not on the situation, but on the strength that God can give that person na meron pong pananampalataya sa Kanya. Ang doubt po can paralyze us. Overthinking ngayon, yun yung term, di ba? Yung kaisip mo ng kaisip, di ka makagawa. Hindi ka maka-accomplish ng isang bagay. Why? Kasi you keep on thinking negatively. But if we will think of God's promises and stepping out with faith, sabi ng Bible sa Corinthians 5:7, for we walk by faith, not by sight. So ibig sabihin po yung initial na faith niya ni Peter allowed him to walk on water. But later on, sabi ng Bible, lumubog siya dahil saan na po siya nakatingin? Sa alon, tsaka sa lakas ng hangin. So ibig sabihin, nangyaring makalakad siya sa tubig dahil ang focus niya kay God. Pwede ba nating i-relate sa buhay natin? Many times, nakapag-serve naman talaga tayo ng tama kasi we focus on God. But if we are distracted by people and what's happening on our surroundings, we become offended, ayoko na kasi nga, parang nakatingin tayo sa nangyari sa paligid po natin. But if we keep on focusing on God, not on what's happening sa mundong ito, then we can experience walking on water. Wag niyo na pong i-try na literal maglakad sa tubig, but it means yung faith natin can surpass impossibilities sa mundong ito. Because beyond our comfort zone, miracles can happen. Peter's ability to walk on water depended on his focus on Jesus Christ. But in our walk on that impossibilities, we can experience miracles from God. Letter C, faith in Christ needs action. You have to step out of the boat. Kailangan nating umalis sa bangka natin sabagat yon ang pananampalataya, obedience pala ang faith. Kasi nga sabi ng Hebrews, di ba, sa definition ng faith, faith is the hope of the things we hope for. Assurance yun eh. Katiyakan mula sa mga bagay na hindi natin nakikita. Yung tubig, hindi man talaga, wala namang kalsada po dun eh. Unknown po yun eh. Uncertain po yun eh. Pero ang sabi ng Bible, nakalakad si Peter. So ang pananampalataya pala sa Panginoon, kailangan may actions. Pag sinabi niyang, tara anak, lalapit tayo sa Kanya. When God calls you to something, you have to step out of your boat or comfort zone for you to experience the provision of God. Totoo po yun, yung mga testimony ng mga God's workers. Kailanman po walang nagutom na lingkod ng Panginoon. As David testified that, naging bata po siya, pero hindi po niya naranasang mamalimos. Bakit? May pagsunod eh. Lagi natin narinig, may blessing sa obedience eh. That's true. Kapag sumunod tayo ng tama sa pinapagawa ng Panginoon, even not only sa pastors pero sa araw-araw ng buhay mo, when you obey God, miracles can happen. Hindi lang pong miracles yung makalakad sa tubig, pero yung miracle of God's provision every day, miracle of healing from God every day, that's a miracle of obedience mula sa ating Panginoon. So, ang isang taong may pananampalataya kay Kristo, umaalis sa kanyang komportableng lugar. Bakit? Hindi dahil sa blessing, hindi dahil sa miracles, because yun ang kanyang pananampalatayang ating Panginoon. Trials can strengthen us. Storms can strengthen us. Strengthen our faith and understand God's power. Imagine, saan ba galing nga po yung mga disciples, no? Feeding of 5,000. Wow! Ang ganda na po nung experience mo nila. Pero, there's so much more from the Lord. Another breakthrough ulit ng kanilang buhay. Yung itong nakita nila kay Peter at kung paanong kinamand ng Panginoon itong mga waves po na ito at sumusunod sa Kanya. So beyond comfort zone, there is blessing. There is miracles. Pero dun sa lugar na akala mo, blessed ka na, di pala, minsan ginagamit din yan ng ating kaaway para hindi na tayo sumunod, para hindi na tayo mag-follow doon sa pinapagawa ng Panginoon. And lastly, in Matthew 14:32-33 it says, pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. Sino po yung mga nasa bangka? Ang mga disciple. Tunay nga pong kayo ang anak ng Diyos, sabi nila.
Number 4, our faith in Jesus calms our storms. When we understand the power of God, when we experience the power of God, then our response is to worship God. Because His presence or God's presence leads us to worship God as our response to Him. From the boat, in-invite ni Christ si Peter. But when Peter go back to the boat, ang ginawa nila, they worship the Lord. I don't know what's the song, pero sinamba po nila ang Panginoon dahil sa kanilang nakita. Standing in awe sa miracle ng Panginoon sa buhay po nila. Their immediate response, Lord, thank you. I worship you. You are magnificent, God. Pero hindi po din natapos pa yung storms nila. Marami pang storms dumating sa mga disciples. Storms may still happen, but you are not alone. Kasama nila ang ating Panginoon. Imagine the pagkakasunod-sunod nangyari. Pinauna, nag-pray si Christ, pumunta at nakitang multo. Tapos nung nakita nila para itest, sabi ni Peter, kung iyan talaga, sabi ni Christ, lapit ka. Pero ang ending lagi ng buhay ng isang mananampalatayang may faith kay God, pagsamba sa ating Diyos. Sapagkat dito tayo tinatawag ng Panginoon ang makilala siya, maranasan siya, at ibigay ang nararapat para sa ating Panginoon. And also, in coming of the storm, lumalago po ang ating pananampalataya. Faith does not always grow in times of comfort, but in the midst of life's storm. Huwag po nating ikahon lang na ang paglago ay nasa komportabling lugar. Pero mas doon tayo lumalago sa mga panahong nahihirapan tayo. Doon mo napoprove kung paano ka tinulungan ng Panginoon. Doon mo tinetestify hindi ang ating mga sarili at kung paano ka tinulungan ng ating Panginoon. Another encounter experience sa mga disciples sa ating Panginoon. Yung kanilang pananampalataya na pinakita ni Lord, ni Jesus Christ, yung picture ng kanilang faith versus yung takot na pwedeng ika-paralyze sa mga disciples. In conclusion, faith over fear is not just a message or a famous quotation. Baka nga ilang beses nang na-title sa message yung faith over fear eh. Yung choosing faith over fear. Pero sana po hindi lang ito isang title ng message but a victory we see at the cross. After several years, nakasama ni Christ yung mga disciples, they saw how prayerful Christ is, how He demonstrated a life of faith up until to the cross, ang obedience ng ating Panginoong Kristo. Minsan we are so attracted with the title of the message, title of the songs, but sometimes hindi ito eh. We always go back to the cross of Jesus Christ. It is finished. Sa finished work ng ating Panginoong Diyos. Sa krus po ng ating Panginoon, it says, hindi naman natapos yung fear eh, di ba? It is still present up today. But Christ chose to obey His Father, in-endure po niya yung suffering, and He overcame death. And we are experiencing up to today, tomorrow, next week, next month, His power, saying, kasama mo ako, nandiyan ang fear, but you choose faith over fear, I will be with you wherever you go. I would like to end with a question na tinanong ko kayo ng introduction po natin. And magkaroon po tayo ng personal reflection before we go to the next part of the service. Una, ano ba yung mga bagay ang kinakaharap natin ngayon? Well, generally, nandyan ang pagtaas ng langis. And some of our members hindi na po nagbabiyahe dahil po sa pagtaas po ng langis. Ang iba naman talagang apektado po ng krisis ngayon. And I know for sure lahat tayo apektado sa mga nagko-commute, di ba? Minsan mahihiya ka na lang hindi dagdagan kahit 5 piso yung tricycle, lalo kung ikaw lang yung sakay. Knowing the truth na may crisis. Siyempre mahihiya naman magsabi ng tricycle na, di ba kung may nagsabi sa inyo na, Miss, pero ka pwedeng dagdagan mo naman yung pamasahe. Parang normal mo nang dadagdagan kasi nga you are affected by the crisis eh. Kaya lang, hindi pwedeng hindi ka magbiyahe, hindi ka pwedeng hindi malengke, so kailangan mong sumakay ng tricycle or jeep, or maglakad ka na lang. Pero we are aware of what's happening. Pero yung tanong na ito ay para sa ating mga sarili.
Ano po ang kinakaharap po nating bagyo ngayon? Pangalawa, saan po tayo nakatingin? Sa alon po? Sa lakas ng hampas ng hangin? Or sa ating Panginoong Hesus? At pangatlo, sa pagtawag ni Jesus kay Peter, halika. Handa ba tayong tumugon sa kanyang tawag sa atin sa mga imposibleng bagay? We are afraid of being locked bilang ma-experience natin na maging kulang yung budget, maging kulang yung supply. Siguro kahit di naman natin sabihin, talagang nag-worry tayo dun eh. Pero baka may calling si Lord sa'yo. Kahit, di ba, napaka-old illustration. Minsan parang yung 100 na lang takot ka pang i-offer, pero alam mong para kay Lord yan. Pero baka dun sa 100 na yun, nandun yung impossibilities. That all things are possible with God. We're afraid na mawalan eh. Pero you realize the economic formula ng langit, the more you give, the more that you will be received. Give and it will be given to you. Ang mundo, ba't ka magbibigay? Kasi dapat ipunin mo yan para sa iyan. Pero the formula of heaven, give, give, and give. Iyan pa natin, bigyan pa natin ng adjective, generous giving. Everybody can give, but not all are generous. We are afraid of that. We're afraid of losing. So, giving our offering is not new to us. Sometimes, nagiging new na lang pag lumalaki na yung tinatanggap natin. Kasi another level na nang ibibigay eh. Kasi ngayon, may value na yung 100. Yung 50 kasi ngayon taas ng gasolina eh. Pero nakikita mo ba yung value na yan kapag yun ay tinupad mo sa pagsunod mo sa Panginoon? At hindi lang sa giving, sa maraming mga aspect ng buhay natin, tinatawag ba tayo ng Panginoon? Sige nga, kung kaibigan mo yung katabi mo, pakitanong mo nga, tinatawag ka ba ni Lord? O pakitingnan mo na lang, baka sagot mo na lang yung kinakailangan, di ba? Nakahakbang ka na eh. Naku Lord, yung future ko, wala akong pera, lumubog. Pero sabi ni Lord, halika lang dito, di ba? Baka matagal ka nang may tawag naman talaga. Ayaw mo lang makinig kay Lord. Kasi iniisip mo yung future mo. Iniisip mo yung pangangailangan mo. Pero kailangan ito bang i-memorize yan, di ba? Faithful ang ating Panginoon. Yung mga reminders sa atin through the songs kanina, ang Diyos ang matibay po nating sandigan. Sa lahat ng panahon, sa pagsubok man, nandyan po siya eh. So, ilang ulit man na mga kantang nagpapaalala sa atin ang kailangan natin marinig para pagtiwalaan natin ang Panginoon. Hindi ako nagtuturo ng kung anumang prosperity giving, pero alam niyo po, sometimes baka sa aspect na yon, doon ka unang tinatawag ni God kasi akala mo, pag maintindihan ka naman ni Lord. Pero Abraham, di ba, he surrendered to the Lord what is due to him. Kay Lord naman talaga si Isaac eh. Pero ginawa niya because he loved God. Anong gagawin na po natin after the message? Offering na. Naku, offering na naman. Memorize na natin, di ba? Pero in all part of the service natin kay God, maging faithful and obedient. And when God calls you to come, let's come to the Lord with faith and confidence. Let's pray. Lord, thank you for the message. We will choose faith over fears, Lord God. Because overcoming our fears, Lord God, it requires action, Lord God. At itong storyang ito ay nagpapaalala po sa amin, may existing challenges, fears. But yung mga disciples po, nung pinapunta mo doon sa bangka para tumawid, wala naman po that moment yung bagyo. Binanggit po ng Bible na sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay, doon po dumating ang malakas na alon. And it is a test of obedience, test of faith sa kanila. Wala ka po doon physically. Nawa po, hindi kami sumusunod sa inyo dahil walang storm, walang problema, dahil komportable kami. Pero mas doon nasi-shape, na mold ang aming obedience and faith sa inyo kapag may mga alon, bagyo ng buhay po namin. And what a great encounter, Lord God. Actually, ang ganda po nung senaryo na nakalakad si Pedro sa tubig dahil nakatingin siya sa inyo. Pero ang gandang reminder din sa amin, nag-start siyang lumubog dahil ang kanyang focus po
ay nasa alon na. Hindi, nawala na po sa inyo. At minsan din po, ganun din po kami. Na minsan yung pagsunod po namin sa inyo, hindi po kami sa inyo nakatingin. Nakatingin po kami sa mga distractions sa paligid po namin. And help us by the grace of God, na kapag tinawag niyo po kami sa isang lugar na hindi po kami pamilyar, unknown place, Lord God, ang maging tugon po namin ay sumunod sa inyo at lumakad na may pananampalataya. Lumakad sa mga imposibleng bagay, Panginoon. Ganon din po ang buhay po ng iglesyang ito. Maaring meron kang ipinapagawa pa sa amin na minsan baka takot kaming hakbangan. Pero ang kailangan po namin ay sumunod, humakbang sa pananampalataya. O ang mga ministries po meron kami. Ang mga pamilyang meron po kami, baka may mga ipinapagawa ka naman talaga, pero minsan takot kaming humakbang. Kasi iniisip na agad namin yung mangyayaring negatibo. Pero pinakita niyo po sa amin that when we choose faith over fear, we can experience through your grace, Lord God, yung mga imposibleng bagay. For nothing is impossible to you, Lord God. Jeremiah 32:27 says, I, the Lord, who created the heavens and the earth, nothing is so difficult for me. Salamat, Panginoon, sa katiyakang yun. Salamat din po sa pangako, Panginoon, na sasamahan niyo po kami. May bagyo man, may alon man, payapa man ang dagat, Panginoon, kasama ka po namin. Itinatalaga po namin sa iyo ang aming kinabukasan, ang aming buhay, sapagkat sa iyo ay may katiyakan. Sa pangalan po na aming Panginoong Jesus, lahat po tayo magsabi ng Amen. God bless you po. Praise God. Isang mabiyayang umaga po muli mga kapatid. Alam ko po ng lahat po tayo na pagpala sa umagang ito. At tunay nga na napakagandang mensahe po ang ibinigay sa atin ng Panginoon. Ito po ay isang mga paalala po sa atin. Every Sunday po, marami po tayo napapakinggan ng mga verses na kung saan ay nandoon po yung sinasabi sa 2 Corinto 9:7 na tayo po ay magbigay ayon sa ipinasya ng ating puso. Doon po sa Lucas 6:38, magbigay kayo upang kayo bigyan. At doon po sa Malakias 3:10, magbigay ng ating mga ikapu. So lahat po yan ay alam na po natin mga kapatid. At malinaw po sa atin na ang mga tinatangkilik po natin, ang mga pagpapala ay mula lahat sa Panginoon. At tayong lahat po ay makakatiwala lamang po ng ating Diyos. So mula po sa ating mga tinatangkilik, sa lahat po ng pinagpagala ng ating mga kamay, sa lahat po ng ating mga trabaho, negosyo na patuloy pong pinagpapala ng Diyos, yun po ay mula sa Kanya. Kaya alam ko po mga kapatid, lahat po tayo ay may masayang pusong magbibigay sapagkat alam po natin na sa umagang ito, lahat po tayo ay napagpala. Amen po? Kaya ng umaga pa lamang po sa ating pagsamba ay naranasan na po natin yung talagang pagsamba na kung saan ay hinihipo tayo ng Panginoon at ipinauunawa sa atin na siya ang ating matibay na muog, matibay na kalakas at sandigan sa ating mga buhay. At kailanman walang makapagsasabi sa kapulungang ito na tayo ay pinagkulang ng Panginoon. Amen po doon? Amen po. Hindi po tayo pinagkulang ng Panginoon. At yung po sinasabing pananampalataya, over doon sa mga faith over fear, at saka yung mga pag-aalala po natin. Lahat po yan ay kailangan po nating alisin dahil alam po natin na kailangan lamang po nating ituon ang ating paningin sa ating Panginoon. Kaya sa umagang ito, alam ko nakahanda na po ang ating mga pagkakalob sa Panginoon at yun ay mula sa ating mga puso sapagkat ang ating pagkakaloob ay ibinibigay natin na may pagtitiwala at ang ating pagkakaloob ay part ng ating pagsamba at pagkilala na tayo ay umiibig sa Diyos at sabi, doon nga po sa mensahe ng pastor, there is blessing in obedience. Kailangan po nating tumugon at ang pananampalataya ay kailangan natin ng aksyon. So gawin po natin itong lahat ng sama-sama na may ngiti sa ating mga labi at patuloy po nating ipagkatiwala sa Panginoon. At ang ating mga mata itoon lamang po natin sa ating Diyos upang tayo hindi matakot, hindi mag-alala sa ating mga kinabukasan, sa ating kakanin, sa ating dadamtin, sa lahat ng bagay. Personally po ang inyong pong lingkod ay talagang minsan ay nagkakaroon ng mga pag-aalala, pero
pagdating po sa pagbibigay sa Panginoon, ang Diyos po ang mapapurihan, ay talaga pong, pagka po ikapo, ibinubukod ko na po yan para sa Panginoon. For the glory of God po, hindi po maitaas ang inyong lingkod. Kaya po, patuloy po na ipagkatiwala po natin sa Panginoon ng lahat. Kaya po mga kapatid, ihanda na po natin ang ating mga tithes and offering at tayo po'y manalangin sa Panginoon. Hallelujah. Aming Diyos, aming Ama, kami po ay nag-aalay ng aming pagpapasalamat at pagpupuri sa iyong pangalan. Salamat po, O Diyos, at muli sa oras na ito, kami po ay magpapahayag ng aming pagtitiwala at pagpapasalamat sa lahat ng mga pagpapala na iyo nga pong pinagkakalob sa amin sa araw-araw. Hindi po matutumbasan ng anumang salapi, Panginoon, ang lahat ng aming mga natatanggap mula sa iyo sapagkat ang lahat ng bagay ay meron ka na, Panginoon, sapagkat ikaw ang aming mayamang Diyos na pinagmumula ng lahat ng bagay. Kaya po, Diyos, sa mga oras na ito, tulungan niyo po kami na makapagbigay na may katapatan sa aming puso, na nandoon, O Diyos, ang kalakip, ang pagmamahal at buong pagtitiwala sa iyo na sa lahat ng bagay ay hindi mo kami pagkukulangin. Alam po namin, Lord, na makakaloob at ikaw po na ito, Panginoon, ay magagamit 100% sa iyong gawain. Hindi man po nakakasama ang iba, O Diyos, sa pagmimisyon, pero kami po ay nagiging kabahagi nito sa aming pagkakaloob upang maisakatuparan, Lord, ang iyong pong mandato sa amin para kami humayo at gumawa ng mga alagad para sa iyo at makapaghikayat ng maraming tao para sa iyong paanan. Lord, maraming po salamat. Alam po namin na mga kalob na ito ay tutugon sa paggawain po ng church, sa mga bagay na dapat pang gawin para maisaayos po ang aming pong pananambahan, Panginoon. Kaya po, Lord, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa mga pagpapalang meron kami sa mga trabaho, sa mga negosyo, sa mga kapatid na nagkakaloob mula sa abroad, pati mga kapatid namin, Lord, na nagtatapat sa iyo. Ang bawat sapo sa amin, O Diyos, ay patuloy niyo pong pagpalain at patuloy ka naming minamahal, Panginoon. Tanggapin niyo po ang aming pagpapasalamat, mga handog, Panginoon, sa umagang ito. Ikaw lamang po ang aming pinupuri, niluluwalhati sa umagang ito. Ito pong aming panalangin na may pagtitiwala at pagpapasalamat sa dakilang ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Happy Lord's Day po. Bago po ako magpatuloy sa ating announcement, gusto ko po munang humingi ng sorry sa bawat isa kasi po nakalimutan ko yung sasabihin ko kanina. Nakalimutan ko po, sorry po. Kaya po ngayon, pwede po ba humingi ng favor? Pwede po bang tapikin po natin sa shoulders yung ating mga katabi? Sige nga po. Tapikin nyo nga po. Tapikin nyo. Yan, with sweet, sweet smile. Yun. Nakakatuwa po. Papuri po sa Panginoon na magkakasama po tayo ngayong umaga. Ayan po. Para po sa ating mga announcement,
Ganun pa rin po, patuloy pa rin po ang ating regular na midweek every Wednesday tuwing 7 p.m. Dawn watch po per area tuwing Saturday 5 a.m. At ang ating pong worship service dito po sa ating church tuwing 8 a.m. tuwing Sunday at ang junior worship po sa baba naman po tuwing 8:30. Ine-encourage po namin yung ating mga magulang, ang ating mga guardian na i-lead po natin sa baba sa junior worship po yung ating mga babies, ating mga kids. Ganon din po yung ating pong mission tuwing Sunday 3 p.m. Para po sa ating pagbati po sa ating mga kapatid na nag-celebrate ng kanilang birthdays and wedding anniversary. And thank you po sa ating flower sponsor na si Consara Senson para po sa kanyang 55th birthday. Para po sa mga announcement pa po, dumako na lang po sa harapan. Hello po, good morning po. So para po sa karagdagang announcement, inaanyayahan ko pong mga kabataan sa next Sunday po, April 19, magkakaroon po tayo ng prayer jam sa ganap na 3:00 po ng hapon. Sorry po, mamaya po palang hapon, 3:00 po ng hapon ang ating prayer jam. So sa mga parents po, naway humingi po kami ng konting help, paki-encourage po ang inyong mga anak na makiisa po at dumalo sa ganitong gawain. Yun lamang po. Isang mapagpalang pananambahan po. Magsasorry din po kami. Wala po kasi kami poster. Pero ano ba magaganap, Pastor? So this coming April 25, sa ganap na 8 a.m. to 5 p.m., we're inviting all young married couples to join us as we have our fellowship for this summertime. Alam ko mainit, no? So Pastor, ano bang mga kaganapan dito? Alam ko, ikaw na magsalita. Yan. Magkakaroon tayo ng family day, well, swimming, mga games, and then meron tayong, of course, siyempre, devotional. Actually, in-invite ko na yung live group namin, Kuya Ad. Kaya magkapalista na lang tayo mamaya kaila Ate Aren and Ate Queen. Yan. Magkano ba babayaran nila? Meron po tayong 500 per family. Yan. No? Kung 10 po ang pamilya ninyo, 500 lang po. No? Pero bawal isama yung mga tito, tita. Ha? Baka buong angkan isama nila. Pwede naman, Pastor. Why not? Sige, Pastor, ano pa? Bukod sa 500, yan. Siyempre magkabaan tayo ng merienda, tsaka ng lunch. Okay. Of course. And of course, yung mga salbabida natin, Pastor, dali na natin. Ilang feet ba yung pag-swingan natin? Hindi, maliit lang. Siyempre for kids. Inclusive siya for kids and for all the family members ng ating mga young married couples. So ulitin ko, Pastor, kailan tayo? April 25. Saturday, 8 to 5 p.m. So magkita-kita po tayo na ang registration po ay na kay Ate Aren and Ate Queen. Yan. So thank you so much, guys, and have a blessed Sunday. Purihin po ang ating Panginoon. Abot ko lang bago si Ate Rin. Mga kalakihan naman po, April 24. Doon po tayo kila Kuya Puko, ang ating venue sa April 24, 10 a.m. po. At we can bring po our contribution po sa food din. Ate Rin. Morning po ulit at Happy Lord's Day. Wala po akong partner sa oras na ito. Una po sa lahat. Saan ba siya? Nawawala po tayo, nawawala. Ayun po. Una po sa lahat, sa kabila ng ating mga kahinaan, pagiging hindi sapat at hindi karapat-dapat, patuloy tayo ay minamahal ng Panginoon at pinagkakalooban niya po ng mga ministeryo. At isang paalala po ito sa atin na tayo ay tinawag niya upang ipahayag ang kanyang kalwalhatian, hindi lamang po sa loob ng simbahan, kundi sa buong mundo. And with that, we would like to warmly invite po ang lahat ng mga kabataan at nakikisuyo na rin po kami sa mga magulang na maialaw niyo po sila na makadalo for our upcoming Youth Anniversary Celebration with the theme, Make Him Known. Ito po ay based sa Psalm 96 verse 3 at sabi po doon, declare His glory among the nations, His marvelous deeds among all peoples. And for context po,
we have decided po to continue the previous theme titles as a way to show the journey we have been on together. Nauna po yung pursuit, then holding fast, profess, and this year po, make Him known. Hangad po namin at patuloy na hinahangad na maibahagi po sa pamamagitan ng kanyang maibahagi siya sa pamamagitan ng kanyang mga salita. And this celebration po will be held on April 26 at 3 p.m. dito rin po sa ating iglesia. Our youth ministry has been prayerfully preparing po for this special occasion, and it will be great din po for us and blessing for us na kami po ay samahan nyo sa pagtuwang sa pananalangin po. See you po mga ka-chapter 99, and happy Lord's Day po ulit. Tayo pong lahat ay tumayo at awitin po natin ang... Mamaya pa, pakasama niyo po sa prayer, ang simula na po ng ating pong service po sa Pungo. Yan, pakasama po sa panalangin ng lugar, ang panahon, maging ang mga volunteers po natin na pupunta po mamaya. Maraming salamat po. Kung di man po kayo makarating doon, ay ang inyong panalangin po ay well appreciated. Awitin po natin ang praise God from all blessings po. From whom all blessings all creatures here. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Sa iyo po kami lubos na nagtitiwala sa aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa naging pagkasama-sama namin ito. Panalangin po namin, Panginoon, at pinagkakatiwala namin sa iyo ang linggong darating. Lagi pong ang kalooban mo ang mangyari sa buhay po namin, hindi po ang aming mga sariling kagustuhan. At dalangin po namin sa aming pong pansamantalang paghiwahiwalay, igawad niyo po sa bawat isa po sa amin ng iyong mayamang bendisyon. Mga kapatid, tanggapin po natin ang mayamang biyaya at pagkapala ng ating amang nasa langit, ang pagligtas sa ating Panginoong Jesucristo at ang kapayapaan buot sa Banal na Espiritu ay sa ating lahat, mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen, amen, at amen. Minsan pa nga po palakpakan natin ang ating Diyos. God bless you po. Muli po ay isang magandang umaga po sa ating lahat. Let us continue to worship our God who is unchanging and who is faithful in our lives. Hallelujah. Before the skies were born, before the oceans rolled, before the mountains reached for the burning stars, through all your words and ways, through every promise made, through every means of grace that reveals your heart. You are unchanging, faithful, not failing, now and forevermore. God everlasting, sovereign and reigning, now and forevermore. In every season clear, in waves of joy and tears, in all the ways our eyes only see and far. With every trial we face, with every test of faith, with our eternal hope written in your stars, you are
ating lahat.